Magandang umaga po sa ating lahat. Isa nga pong malakas na palakpak para po sa ating Panginoon. Ngayong umaga po ay tatalakayin natin ang salita ng ating pong Panginoon. Unang-una ay salamat dahil nakasama po natin yung pastor po ng City of God, Balintanawe, Rosales, Pangasinan. At the same time, yung ating pong youth director ng Luzon Region, si Pastor Nestle. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi po siya first timer dito, pangalawa ng Sunday, pero pang-apat na po niyang nakarating dito nung anniversary, pangatlo na atin po niya dito. Okay po. Nabasa nga po yung atin pong teksto kanina sa aklat ng Matthew chapter 14 verses 22 to 23. Ang kwento pong ito ay yung paglakad ni Apostol Pedro sa ibabaw ng tubig, na noong naglalayag sila sa dagat kasama ang ating Panginoong Hesus, nakita nilang lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. At nung makita nila, ang sabi nila, multo. Pero ang sabi ni Jesus, hindi, kalma kayo. Kalma ka lang, kalma lang kayo. Ako ito, sabi ni Jesus. Sabi ni Pedro, Panginoon, kung ikaw yan, maaari ba akong pumunta dyan sa iyo? Sige, sabi ni Jesus. Tumayo si Pedro mula sa kanyang kinuupuan sa bangka at saka yung paa niya ay inihakbang niya doon sa tubig at nakalakad siya sa ibabaw ng tubig papalapit sa ating Panginoong Hesus. Pero nung makita niya yung mga alon, yung mga malalaking alon, ay natakot si Pedro. Kaya lumubog si Pedro. Paglubog ni Pedro, sabi niya, Panginoon, tulungan mo ako. And then tinulungan siya ni Jesus, inaabot ni Jesus yung kanyang kamay, at ang sabi niya kay Pedro, bakit ka nag-alinlangan? Kaliit ng iyong pananampalataya. Kaya dito po, ang tema ng atin pong mensahe sa umagang ito is the sinking of faith. Yung paglubog ng ating pananampalataya. Aminin po natin that there are times when our faith feels strong, but sometimes ay naliligalig din. May mga pagkakataon na ang ating pananampalataya ay malakas, ang ating pananampalataya ay matatag, pero because of the problems, because of the struggles sa ating mga buhay na nararanasan, unti-unting nauuga yung ating pananampalataya at unti-unting nawiweaken yung ating pong pananampalataya. Aminin po natin yan, totoo pong nangyayari sa ating mga buhay. Even as pastors, nakakaranas din po ng mga ganyang sitwasyon. At kapag hinayaan po natin yon, doon po unti-unting lumulubog, unti-unting lulubog yung atin pong pananampalataya. Like Apostle Peter, siya po ay nagsimulang lumakad sa tubig. But because of fear, because of doubt, unti-unti siyang lumubog sa tubig. But even in our faith, sa pananampalataya natin ngayon, kapag hindi po natin nabantayan yung mga problema na siyang magkukontrol sa ating mga emosyon, yun po yung hihila sa atin upang yung ating pananampalataya ay lulubog. But tandaan po natin na during that time na lumulubog yung ating pananampalataya, Jesus is still near for us. Malapit pa rin ang ating Panginoong Hesus. At naghihintay lamang siya na humingi tayo ng tulong upang tayo sagipin mula sa pagkakalubog ng ating pong pananampalataya. Sinking faith is not a failure. It's an opportunity to see God's power and presence. Yung paglubog ng ating pananampalataya
ay hindi ibig sabihin na ikaw ay failure. Hindi ibig sabihin na ikaw ay talunan. But ito ay isang oportunidad na makita po natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Ito yung oportunidad na maramdaman natin yung presensya ng Panginoon na bagamat dumadaan tayo sa iba't ibang sitwasyon ng ating mabuhay, yung presence ni God, yung kanyang kapangyarihan ay hindi pa rin nagbabago. Ang tanong po dito is, kailan nagsisimula na lumulubog yung ating pananampalataya? Sa ating pong teksto, there are some lessons that we could learn in the life of Peter on how his faith start to sink. Sa binasa po nating teksto, may mga aral po tayong matututunan mula kay Apostol Pedro kung paano nagsimula na lumubog yung kanyang pananampalataya. At kapag nakita po natin ito, magiging aware din po tayo kung lumulubog na yung ating pananampalataya sa Panginoon. Number 1, sa verse 30a. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin. Faith sinks when we look away from Jesus. Nagsisimula po na lumulubog ang ating pananampalataya kapag ang ating paningin sa ating Panginoong Hesus ay lumalayo. Noong si Pedro ay nagsimulang lumakad sa ibabaw ng tubig, papalapit siya kay Jesus, yung focus ni Pedro kay Jesus. Pero nabaling yung kanyang paningin dahil sa malalakas na alon, dahil sa malalakas na hangin. Napansin niya ngayon yung malakas na alon. Kaya yung pag-focus niya doon sa kanyang paningin na baling doon sa malaking alon, then doon biglang lumubog si Peter. Sa buhay po natin mga kapatid, minsan napakainit po yung ating pananampalataya. Pag wala tayong problema, ang saya-saya po natin. Ang sigla-sigla nating magpuri sa Panginoon. Napakasipag nating sumamba, napakasipag nating umawit, napakasipag nating mag-worship, napakasipag nating magpuri sa Panginoon. But sometimes, kapag may mga problema na tayo, kapag may mga pagsubok na tayo, minsan yung focus po natin ay wala na doon sa ating Panginoong Hesus, kundi nakatuon na yung focus po natin, nakatuon na yung attention po natin sa mga problema. At dahil yung problema ang pinagtutuunan mo ng pansin, hindi natin namamalayan na yung pananampalataya natin sa Panginoon, unti-unti na rin pong lumulubog. Ang ibig sabihin, kapag ang ating paningin ay nakatuon sa mga pagsubok, nakatuon sa mga sirkumstansya ng ating mga buhay, nakatuon sa iba't ibang sitwasyon ng ating mga buhay, nakatuon sa pangangailangang pinansyal, nakatuon sa karamdaman na nakikita natin ng ating pamilya may sakit, di natin namamalayan yung pananampalataya natin unti-unting nawawala. Ang gusto lamang ipakita dito ng ating Panginoon ay anumang sitwasyon na maranasan natin sa ating mabuhay, gaano man karami ang problema, gaano man kalaki ang pagsubok, gaano man na kalaki ang mga problemang pinagdadaanan po natin, huwag po nating ipokus ang ating paningin doon. I-focus po natin sa ating pong Panginoong Jesucristo na siyang may akda ng ating pananampalataya. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang ganda na sa simula eh. Ang sabi ni Jesus, sabi nila, multo. Anong sabi ni Jesus? Kalma ka lang, kalma lang kayo, ako mo. Sabihin mo nga sa katabi mo, kalma ka lang. Meron kang Jesus. Kaya pag may problema ka,
Pag may pagsubok ka, kalma ka lang, relax. Sagot ka ni Jesus. Huwag mong tingnan yung problema. Tingnan mo yung nagbibigay ng solusyon ng problema. Kasi the more na tinitingnan mo yung problema, the more naman na unti-unti mong nawawala yung pagtitiwala mo sa Panginoon. Kasi sa problema ka nakatuon, sa pagsubok ka nakakita, hindi sa maaaring gawin ng ating Panginoon. So diyan nagsisimula na lumulubog ang ating pananampalataya. Peter began to sing when he looked the wind and waves. Nung nakita na ni Pedro yung malalakas na hangin at alon ng dagat, unti-unti siyang lumulubog. Sometimes sa pananampalataya po natin, when our focus is on problems instead the saviors. Lumulubog ang pananampalataya natin kapag nakafocus tayo sa mga problema. Ang bagyo ay hindi kayang baguhin ang kapangyarihan ng Diyos. Pero binago niya ang pananaw ni Pedro. Kahit gaano man kalakas ang bagyo, kahit gaano man karami ang pagsubok, kahit gaano man kalaki ang problema sa buhay mo, hindi niya kayang baguhin ang kapangyarihan ng Panginoon. Pero kaya niyang baguhin ang pananaw mo sa buhay, kaya niyang baguhin ang pagtingin mo sa Panginoon. Kasi doon kanya ipupokus sa problema. Pero sa umagang ito, sabi nga kanina, nung nagpatutuo dito, na ang lahat ng problema ay may solusyon kung alam lang po natin. Amen? Ang solusyon ng mga problema, ang solusyon ng mga pagsubok, wala pong iba, kundi ang atin pong Panginoong Hesukristo. Sa atin pong buhay, keep our attention on Christ. When challenges rise, look to Him first instead of being overwhelmed by the situation. Kapag may mga dumarating na mga challenges, mga hamon sa ating mga buhay, unahin muna nating tingnan ang Panginoon bago yung mga problema ngayon. Sino na pong nakakita ng dagat? Pag-isipin po natin ang luwang Sino na pong nakakita ng barko? Isipin po natin, napakaluwang yung barko ay yung dagat. Pero papaano nakakatawid yung barko mula sa napakaluwang at napakalalim na dagat? Ibig sabihin, walang malalim na dagat, walang maluwang na dagat sa barko na maliit. Kayang-kaya niyang tawirin. Ibig sabihin lamang nun, walang malaking problema, walang malawak na pagsubok na hindi kayang tawirin ng isang mananampalataya na nagtitiwala sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Lahat po tayo, even as pastors, hindi po exempted sa problema, hindi po exempted sa pagsubok. Kapag nakaranas ka ng problema, kapag nakaranas ka ng pagsubok, huwag po nating tambayan. Daanan lang po natin. Amen? Kasi pag tatambayan mo yan, babaguhin niya yung perspective mo, yung pananaw mo. Babaguhin niya yung focus mo. Tingnan mo, simula nung naging aktibo ka sa paglilingkod sa Panginoon. Simula nung nag-worship ka sa City of God. Simula nung ibinigay mo yung oras mo sa Panginoon, sunod-sunod yung problema mo, sunod-sunod yung pagsubok mo. Sabihin mo nga, oo nga, mas mabuti pa nung hindi ako uma-attend, mas mabuti pa nung hindi ako na sumasamba. Parang wala akong problema, ang saya-saya ko. Pero hindi mo alam, part lamang yun ng buhay mo as mananampalataya para iparanas ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan
sa buhay mo. Amen. Kaya pag ikaw ay may pinagdadaan ng problema, ikaw ay may pinagdadaan ng pagsubok, huwag mong tanungin ng Panginoon, bakit ako? Bakit ako, Lord? Sabihin mo na lamang, salamat Panginoon sa problemang ito. Salamat Panginoon sa panibagong pagsubok na ito kasi panibagong oportunidad na makita ko, maranasan ko ang iyong kapangyarihan sa aking buhay. Palakpakan natin ang Diyos. Pangalawa na aral na makikita po natin kung kailan lumulubog ang ating pananampalataya na nangyari kay Peter. Sa verse 30b, ang sabi po dito, siya'y natakot. Sa English version, he was afraid. Faith sinks when trust replaces fear. Nagsisimulang lulubog ang ating pananampalataya kung ang ating pagtitiwala sa Panginoon ay napapalitan ng pagkatakot. Ano pong sinabi ng ating binasa? Nung makita ni Pedro yung malalakas na alon at hangin, siya'y natakot. At ang sabi ng Biblia, nung siya'y natakot, bigla siyang lumubog. So Peter began to sink when fear overtook him. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot. Simula nung nakaranas ng takot si Peter, bigla siyang lumubog. Di ba sa unang bersikulo, ang sinabi niya, Panginoon, kung ikaw yan, maaari ba akong makapunta dyan sa'yo? Anong sabi ni Jesus? Halika. So biglang lumakad si Peter, tumayo. Inihakbang yung kanyang paa doon sa tubig. Nakalakad sa tubig, papalapit kay Jesus. Pero dahil doon sa malakas na alon, nakita niya, siya'y natakot. Fear weakens faith, even in those who once trusted Jesus. Kahit ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, kahit ikaw ay malaki yung pagtitiwala mo sa Panginoon, sometimes, nakakaranas tayo ng pagkatakot. Sometimes, nakakaranas tayo ng pangamba. And because of that, napapahina niya yung ating pananampalataya at hanggang sa maparalyze niya ang ating pananampalataya, hanggang sa lulubog ang ating pananampalataya na mawalan ka ng pananampalataya sa Panginoon at ang nakikita mo, yung pagkatakot mo na maaring mangyari sa iyo kung magpapatuloy ka o hindi na maglingkod sa Panginoon. Faith falters when fear controls our focus. Yung ating pananampalataya ay nasisira kapag ang may control sa atin ay ang pagkatakot. Lahat po tayo nakakaranas ng takot. Sino pong hindi nakakaranas ng takot dito? Ala, kasanong tumatadit ang nakon. Kasano na kayang pamilya ko pag mauna na akong mamatay, pag mawala ako. Ang dami nating mga alalahanin sa buhay. Ang dami nating kinatatakutan na maaaring mangyari sa ating mga buhay. But, tandaan po natin, yung pagkatakot na yan, siya ang papatay, siya ang maglulubog ng ating pananampalataya sa Panginoon. So instead na matakot ka, trust Jesus. Pagtiwalaan mo ang Panginoon sa buhay mo. Napakahirap magtiwala. Lalo na kapag ikaw ay may matinding pinagdadaanan sa buhay. Meron akong isang nakausap na tao
Ang taong ito ay halos nawalan siya ng tiwala sa mga men in uniform. Hindi ko masisisi dahil sa kwento na na-share niya sa akin. Parang napakahirap mong i-probe sa kanya na yung pagtingin niya sa mga taong ito ay pare-parehas lang. Sometimes ganun din tayo. Napakahirap ma-prove sa atin na pare-pareho lang naman sila. Sa umpisa lang naman yan magagaling. Hanggang sa umpisa lang, pero pag nagtagal-tagal, lalabas din ang tunay na pagkatao. Lalabas din ang tunay na ugali. At dahil doon, ang hirap mong ibigay yung pagtitiwala mo ulit. Pero dito po, yung pagtitiwala na sinasabi ko dito, yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Na once na ikaw at ako ay ibinigay yung buong pagtitiwala sa Diyos, hindi mo man nakikita kaagad yung resulta ng pagtitiwala mo sa Panginoon. Pero kapatid, kailanman ay hindi binibigo ng Diyos ang sinumang nagtitiwala sa Kanya. Kung ibibigay lang natin ng buong buo ang ating pagtitiwala sa Panginoon, kailanman hindi tayo kayang ikontrol ng ating pagkatakot doon sa pagtitiwala natin sa Panginoon. Sinong may nakaranas ng pagkatakot sa kanyang buhay na minsan nawala yung pagtitiwala niya sa Panginoon? Sa umagang ito, identify your fear in life. Pwede bang tingnan mo, kilalanin mo ano yung naging pagkatakot mo sa iyong buhay, na yun yung humila na napahina niya ang iyong pagtitiwala sa Panginoon. Katulad ni Pedro, nung nakita niya yung malakas na alon, siya'y natakot. Kapatid, anumang problema ang nasa harapan mo, huwag mong tingnan. Ang tingnan mo, yung tagumpay sa likod ng problemang yan. Yung tagumpay sa likod ng pagsubok na yan. Meron tayong kasabihan, behind the clouds, the sun is still shining. Hindi lahat ng araw, bagyo. Sisikat din at sisikat ang araw. At kahit pa napakalakas ang bagyo, kahit pa napakakulimlim ang panahon, pero sa likod ng mga ulap na yan, andun nagniningning ang liwanag. Ang ibig kong sabihin mo, kahit gaano pa napakarami ang problema mo, kahit gaano pa kalaki ang pagsubok na kinakaharap mo, pag ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, yung pagtitiwala mo sa Panginoon, kayang-kaya niyang basagin, kayang-kaya niyang wasakin ang pagsubok at problemang yan sa buhay mo, na siyang dahilan bakit nagkakaroon ka ng pagkatakot, at because of fear, unti-unti niyang pinapatay, unti-unti niyang nilulubog ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Pangatlo na lesson na makikita po natin dito sa verse 31. Ang sabi po dito, agad siyang hinawakan ni Jesus. Bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya. Sabi niya kay Pedro. Faith sinks when we began to doubt. Mag-uumpisang lulubog ang ating pananampalataya kapag nagsimula tayong mag-alinlangan. Magduda sa Panginoon. Ang sabi ni Pedro nung siya palubog na, Jesus, help me. At ang sabi ng Biblia, agad siyang hinawakan, agad na inabot ni Jesus yung kanyang kamay kay Pedro.
Pero yung pag-abot niya, yung kanyang kamay, tinanong niya si Pedro, ang sabi ni Jesus, bakit ka nag-alinlangan? Napakalit na yung pananampalataya, sabi ni Jesus kay Pedro. Kaya kapag tayo po ay unti-unting nagdududa, unti-unting nag-aalinlangan sa Panginoon, kapatid, unti-unti ding ilulubog ng doubt na yan ang ating pananampalataya. Doubt comes when we lose focus on Jesus. Dumarating yung pagdududa, dumarating yung pag-aalinlangan kapag nawala ang focus natin kay Jesus. Minsan, ang pagdududa, ang doubt, ay nararanasan po natin kapag nakafocus tayo sa mga sirkumstansya ng ating mabuhay kaysa sa ating Panginoong Jesucristo. Instead na kay God tayo mag-focus, ba't nababaling yung ating atensyon sa mga problemang yan? Kaya nagsisimula kang magduda, magsisimula kang mag-alinlangan sa Panginoon. Doubt arises from fear and insecurity. Peter's fear of sinking overwhelmed his initial trust. Natakot si Pedro because sa malalakas na alon. At dahil doon sa kanyang pagkatakot, nagsimula siyang magduda, mag-alinlangan sa Panginoon. Doubt reveals our need for God. Ang pag-aalinlangan, hindi pinapahayag niya lamang ang ating pangangailangan sa Diyos. Si Peter nung siya'y nag-doubt, sumigaw siya, Lord, help me. Agad-agad ninabot ni Jesus yung kanyang kamay kay Peter. Tandaan po natin ito. Doubt does not disqualify us. Dumarating sa buhay ng isang tao, kahit pag-aano ka kalalim na mananampalataya, dumarating sa buhay po natin yung pag-aalinlangan, yung pagdududa. Meron kang ipinanalangin, humingi ka ng prayer request, ipinag-pray na pagagalingin ng Diyos yung karamdaman. Ipinag-pray na pagtatagumpayin ka ng Panginoon. Nag-amin ka pa, umagri ka pa, ang lakas pa ng amin mo nung ipinapanalangin. Pero nung umuwi ka, kaya kayang gawin ng Diyos? Gagaling pa kaya siya? Nagsisimula ka ng nag-aalinlangan, kaya kayang ibigay ng Panginoon? Ang dami ko nang hiniling sa Panginoon, ang tagal ko nang hiniling. Ba't hanggang ngayon wala pa? Minsan nakakaranas tayo ng pag-aalinlangan sa Panginoon dahil meron kang prayer na hanggang ngayon hindi pa tinutugon ng Panginoon. Dahil meron kang hinihiling sa Diyos na ilang taon na hanggang ngayon hindi mo pa nakikita yung katugunan ng Panginoon. Magsisimula kang magduda. Di ba ang sabi ng Panginoon, ask and it shall be given. Seek and you will be found. Knock and the door shall be opened unto you. Bakit? Isang taon na. Bakit 2 taon ko nang ipinapanalangin ang isang bagay na to? Bakit hanggang ngayon hindi ko pa rin makita yung katugunan? Kapatid, kahit ilang taon mo pang ipinapanalangin ng isang bagay, kung 2 years, 3 years, 4 years na,
hindi mo pa nakakamtan yung panalangin, ang sabi ng salita ng Panginoon, don't stop praying until the answer comes. Amen? Amen. Sa Biblia, sa Book of Daniel, nanalangin si Daniel sa kanyang unang araw ng panalangin. Tinugon na ng Diyos yung kanyang panalangin. At inutusan ng Diyos si Angel Gabriel para dalhin yung katugunan ng kanyang panalangin, at habang siya'y pababa mula sa langit, hinadlangan ng mga principalities of the air, hinadlangan ng mga fallen angels, hinadlangan ng mga tauhan ni Satanas, si Gabriel na may dala ng katugunan ng kanyang panalangin, kaya nakipaglaban si Angel Gabriel. At habang nakikipaglaban si Angel Gabriel sa taas, na dala-dala yung katugunan ng panalangin ni Daniel, ang ginagawa naman ni Daniel, patuloy pa rin siyang nananalangin. Walang kaalam-alam si Daniel sa nangyayari. Nung makita ng Diyos na hinahadlangan si Gabriel, inutusan niya si Angel Michael. Kaya ang ginawa ni Angel Michael, tinulungan niya si Angel Gabriel. Pagdating niya doon sa labanan, ang sabi ni Angel Michael, mauna ka na doon, dalhin mo na yung panalangin, yung katugunan ng panalangin ni Daniel. Hayaan mo na ako dito. So naiwang nakipaglaban si Angel Michael sa mga kampon ni Satanas. At si Gabriel tumuloy kay Daniel. At ang sabi niya kay Daniel, ito na yung katugunan ng iyong panalangin sa Panginoon. Nung una mo palang panalangin, tinugunan ng Diyos. Inutusan na ako ng Panginoon para dalhin ang iyong katugunan ng iyong panalangin. Pero, hinadlangan ako ng mga fallen angels. Sinadlangan ako ng mga kasamahan ni Satanas sa taas. Mabuti na lang, sabi ni Angel Gabriel, tinulungan ako ni Michael. Kaya hayon nakikipaglaban si Michael. Ito na, ihatid ko lang yung katugunan at babalik ako doon para tulungan si Angel Gabriel, Angel Michael sa pakikipaglaban. Napakagandang history po sa Book of Daniel. Kaya sa panalangin mo, kapatid, sa unang panalangin mo, tinugon na ng Diyos yung panalangin mo. Pero may mga humahadlang lang. May mga pumipigil lamang. Kaya habang may mga pumipigil, don't stop praying until the answer comes. Amen. Huwag kang mag-alinlangan, huwag kang magduda sa ating Panginoon. Our moments of doubt show how much we depend on God's help. Na kapag nagsisimula na tayo magkaroon ng pagdududa, magsisimula na magkakaroon tayo ng pag-aalinlangan, ipinapakita lamang nito kung gaano tayo nagdidepende sa Panginoon. Sino na pong nakaranas na magduda sa isang tao? Naranasan niyo na ho ba? Dumarating sa punto ng ating mga buhay na kahit kasamahan mo, pagdududahan mo minsan. Amin ho ba? At may mga churches din na pinagdududahan din nila yung pastor nila. Allah, daman barbaro nga gamit ni pastor. Siguro ginamit naman yung offering. Alakanayon mo lang ti out of town ni pastoran. Siguro, nala naman di pundo ti kapilyan. Nakakalungkot may mga churches na gano'n, pero salamat sa Panginoon dahil dito, walang nagdududa. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Nagdududa ba siya? Tanungin mo nga siya, nagdududa ka ba?
huwag nating pagdudahan ang Panginoon. Doubt point us to God, not away from Him. Yung pag-aalinlangan natin sa Panginoon, inilalapit niya tayo dapat sa Diyos, hindi yung inilalayo niya tayo sa Panginoon. Doubt can lead to stronger faith. May positive side din pala kapag nagdududa tayo, ay ito yung nagdadala sa atin para sa matatag na pananampalataya. Jesus corrected Peter and taught him to trust. At that moment, tinuruan kaagad ni Jesus si Pedro. Bakit ka nag-alinlangan? Napakalit na yung pananampalataya. Hindi pa niya sinasagip. Inabot pa lamang niya yung kamay niya. Hindi pa niya naiahon. Tinuruan na siya kaagad ni Jesus. Bakit ka nag-alinlangan? Nagbasit ti panmatim. Makikita po natin kung paano siya kinurek ng Panginoon. So God uses doubt and struggles to deepen faith on dependence to Him. Ginagamit ng Diyos yung pag-aalinlangan natin sa Kanya, yung mga struggles natin para mapalalim ang ating pananampalataya at magdepende sa ating pong Panginoon. Doubt is natural, but it is an opportunity to refocus on Jesus. Pag may pag-aalinlangan ka ngayon sa mga pangako ng Panginoon, kung may pag-aalinlangan ka ngayon sa Diyos, it's time for you to refocus to Jesus. When fear and uncertainty rise, call on Jesus. He will rescue us and strengthen our faith. Like Peter. Nung palubog na siya, humingi siya ng tulong kay Jesus. Tinulungan siya ni Jesus. But nung pagtulong niya kay Peter, kinurek niya kaagad si Peter. Nirebuke niya kaagad si Peter. Mga kapatid, we must examine one area of our life na nagkaroon tayo ng pag-aalinlangan sa Diyos. Na kung saan, ibigay natin ng buong buo yung pagtitiwala natin sa Diyos. Itong mga tatlong ito na pinakita ko, kung kailan magsisimula, nalulubog ang ating pananampalataya. Kapag nararanasan mo ito, then it's time for you to refocus to Jesus at humingi ng tulong sa Panginoon. Tayo nga pong lahat ay tumayo. Kapag nakakaranas ka ng unti-unting paglubog ng iyong pananampalataya, don't give up. Huwag kang sumuko, huwag pong tumigil. Look back to Jesus. Call out to Him. And let Him lift you higher than before. Kung nararanasan mo ang tatlong ito, ibig sabihin, nagsisimula ng lumulubog ang iyong pananampalataya. Pero huwag kang tumigil. Balikan mo si Jesus. Tingnan mo si Jesus. Tumawag ka sa Kanya. At hayaan mo na katulad ng ginawa niya kay Peter, sinakluluhan siya, tinulungan siya, inabot ang kanyang kamay, at saka nirebuke, kinurek ni Jesus. Kapatid, kapag tayo po ay nire-rebuke, kapag tayo po ay kinukurek ni Jesus, although masakit minsan kapag tayo tinutuwid ni Jesus,
tanggapin po natin yun. Kasi gusto lang ng Panginoong Hesus na mas lalong magiging matatag, mas lalong magiging malalim ang ating pananampalataya sa Kanya. Sa ating kinatatayuan, nakakaranas ka ba ng fear? Nakakaranas ka ba na minsan yung focus mo nasa sitwasyon, nasa problema? Nakakaranas ka ba ng pagdududa o pag-aalinlangan sa Panginoon? Kung ikaw ito na nakakaranas ng tatlong bagay nito, kapatid, look to Jesus. Hallelujah. Tas po natin ang ating mga kamay sa harapan ng Panginoon. Habang inaawit natin, Lord, I give you my heart. Awitin po natin yung chorus lamang, Lord, I give you my heart. At habang inaawit natin ito, gawin mong panalangin sa umagang ito na ibinibigay mo ng buong buo ang iyong puso sa Panginoon. Na ibig sabihin kapag ibinibigay mo yung buong puso mo sa Panginoon, ibinibigay mo sa Kanya yung tiwala. Ibinibigay mo sa Kanya ang iyong pagkatao. Ibinibigay mo sa Kanya ang sitwasyon na kinakaharap mo, na naranasan mo sa iyong buhay. Hallelujah. Lord, I give you my heart. Give you my soul. Yes, O God. Hallelujah. I live for you. I love every breath that I take, and moment time away. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Oh, glory. Hallelujah. I live for you. I love every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your ways in me. Hallelujah. Oh, we worship Jesus. Hallelujah. Panginoon, sa umagang ito, thank you for the lesson sa buhay ni Pedro. Kung paano siya lumubog doon sa tubig. Minsan naranasan niyang lumakad sa ibabaw ng tubig papalapit sa iyo. Pero naranasan niyang lumubog dahil nawala ang kanyang focus, nawala ang kanyang attention sa iyo, kundi doon sa malakas na alon. Minsan, Panginoon, sa buhay po namin, nawawala ang aming atensyon, ang aming focus sa iyo dahil naililipat ito sa mga mabibigat na problema, mabibigat na sitwasyon, masasakit na karanasan sa aming mabuhay. Lord, minsan yung aming pagtitiwala sa inyo, napapalitan ito ng pagkatakot. Ang dami naming mga kinatatakutan sa buhay na maaaring mangyari. Na baka sa mga pagsubok, na baka sa mga sitwasyon na nararanasan namin, hindi kami makakaahon, hindi kami magtatagumpay. Na baka doon sa sakit, na hatid, na dala ng aming mga nakaraan, kapag hindi mo ito pinagaling, Panginoon, marahil mananatiling lubog ang aming pananampalataya. Minsan nagkakaroon kami ng pag-aalinlangan sa inyo, na sa tingin namin hindi mo kayang baguhin ang aming sitwasyon. Pero sa umagang ito, salamat, Panginoon. Dahil the moment na kami ay hihingi ng tulong sa iyo,
Katulad ng pagsagip mo kay Peter nung siya'y palubog. Inabot mo yung kamay sa kanya at inilift up mo yung kanyang buhay. Lord, sa umagang ito, lift up our spiritual life. Itaas mo ang aming buhay, Panginoon. Itaas mo ang aming moral, Panginoon. Itaas mo ang sitwasyon ng buhay ng bawat isa. Itaas mo ang antas ng aming mabuhay, Panginoon. Hindi lamang ang aming spiritual na kalagayan. Lord, tulungan mo ang bawat anak mo. Batid mo ang pinagdadaanan ng bawat isa. Batid mo, Panginoon, ang pinagdadaanan ng iyong mga anak. Kaya sa umagang ito, Lord, huwag mong hayaan na tuluyang malubog ang aming pananampalataya. Huwag mong hayaan, Panginoon, na tuluyang maparalyze ang aming pananampalataya because of the situation na pinagdadaanan ng bawat isa. Ngunit sa umagang ito, Panginoon, sa inyo kami nagtitiwala na alam namin na hindi mababago ng anumang sitwasyon, hindi mababago ng anumang problema, hindi mababago ng anumang pagsubok ang iyong kapangyarihan. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami. Sagipin mo kami sa bawat pinagdadaanan. At itaas mo, i-lift up mo ang aming pananampalataya. Marami pong salamat. Salamat po ng marami. Sa inyo ang lahat ng papuri, pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang Panginoon. Hallelujah.